Pag-usapan natin ang pinakamainam na pagkain para sa masamang hininga. Isa sa pinakamalaking problema sa masamang hininga ay ang sobrang pagdami ng ilang bakterya sa iyong bibig, sa iyong esophagus, at sa iyong mga sinus. Maaari rin itong maging sobrang pagdami ng yeast o kahit candida sa iyong dila. At ang mga microbiang ito ay namumuhay sa asukal. Kaya isa sa pinakamahalagang gawin ay itigil ang pagkain ng asukal. Dahil sa ganoong paraan mapapatay mo ang mga mikrobyo sa pamamagitan ng gutom. At kasama rito ang asukal sa gatas mula sa mga produktong gatas. Ngayon, ang pinakamalaking problema at dahilan kung bakit nagkakaroon ng sobra-sobrang paglago ang mga mikrobyo ay ang mga antibiotiko. Kapag sobra na ang antibiotics, sinisimulan mong patayin ang mabubuting mikrobyo, at nagkakaroon ka ng labis na pagdami ng masamang mikrobyo. At maraming tao ang nauwi sa iba't ibang uri ng talamak na masamang hininga at masamang amoy ng katawan dahil sa mga antibiotic na ito. Ngayon, may ilang kondisyon kung saan maaaring masira ang iyong atay. At maaari kang magkaroon ng mabahong prutas, amag, o amoy ammonia na hininga. Medyo iba yon. Narito ang pinakamainam na pagkain para sa masamang hininga. Una, mga pagkaing may chlorophyll. Ang chlorophyll ay ang berdeng bahagi ng mga halaman. Ang chlorophyll ay isang natural na pangtanggal ng amoy. At kapag kumain ka ng ilang gulay na mas mapait kaysa sa iba, tulad ng labanos, arugula, kale, endive, dandelion, makakakuha ka rin ng karagdagang nutrisyon na makakatulong din sa iyong atay. Kaya't nakapatay ka ng 2 ibon sa isang bato. Makakakuha ka ng chlorophyll pati na rin ng mga phytonutrients para suportahan ang atay. Kaya ito ang numero 1. Pangalawa, mga pagkaing probiotic. Irekomenda kung huwag kumuha ng probiotics mula sa yogurt o kefir. Irekomenda kung kumain ng mga pagkaing probiotic na hindi gawa sa gatas. Bakit? Dahil may kaunting asukal sa gatas na maaaring magpakain sa yeast na candida o sa bakterya. Marahil ang sauerkraut ang pinakamainam. Maganda rin ang kimchi, o mga fermentadong gulay, tulad ng atsara. Mga ganoong bagay. Maaari ka ring uminom ng kombucha tea at pati na rin ng pickle juice. Talagang makakatulong ang pareho sa iyo. Pero habang mas marami mong mabubuo na mabubuting bakterya, mas malalabanan mo ang epekto ng mga antibiotic. At talagang makakatulong sila na mabawasan ang mga hindi mabubuting bakterya. Pangatlo, huwag kumain ng masyadong maraming protina. Maraming tao na may masamang hininga ang kumakain ng napakaraming protina, maraming carbs, maraming asukal at wala namang may chlorophyll. Ayaw mong gawin yon. Gusto mong katamtaman ng protina. Mga 85 hanggang 225 gramo ng protina bawat pagkain. Pang-apat, kalidad ng pagkain. Napakahalaga nito, lalo na kung gusto mong magkaroon ng mabangong hininga. Gusto mong kumain ng organikong pagkain. Ayaw mo ng komersyal na karne, gusto mo ay karne ng hayop na pinakain ng damo. Makakatulong ito sa iyo. Halimbawa, ang extra virgin olive oil sa salad dressing ay mas mabuti kaysa sa soy oil o canola oil. Kaya siguraduhing dekalidad din yon. Bilang 5, tsaa ng mint, spearmint tea, marami kang pagpipilian, pati na rin ang green tea. Malaking tulong ito sa sinumang nagsisikap na malampasan ang masamang hininga. Okay, mga kaibigan, ito ang mga pangunahing kaalaman. Kaya go ahead at ilapat ito at ilagay ang inyong mga komento sa ibaba.